pala, Anthony Taberna. Kakapasok lang, breaking news, Senado sa pool dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ngayon ng opinion, reaksyon itong mga pahayag ni Anthony Taberna. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang The General's Viewpoint. Syempre huwag niyong kalimutang mag-subscribe para maging updated tayo sa mga vlogs, reaction at sa mga balitang inihahatid sa atin ni General Macanas. The General's Viewpoint, ipagpatuloy natin. Katunying Ayun. doon sa biglang pagsibak Ayan. kay Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayan, nagiging issue nga yan, no? Yung mga biglaang pagsibak, yung mga pagpalit, di ba? Diyan sa komite ng Blue Ribbon, aba? Bilib din ako, saludo ako dito kay Katunying dahil may prinsipyo. Aba, Kahit makamarcos ito, Ayun, kung hindi maganda ang ginagawa ng Marcos administration, nagsasalita siya. Talaga? So, ito ngayon, biglang tinanggal ang Senate President. Naupo ang bagong Senate President. Tinanggal din ang Blue Ribbon Committee. Sabi niya, hindi na maganda niyan, ginagawa niyo. Pakinggan natin si Katunying. Committee. Wala sa kanila naman yun, pero hindi ba medyo masama ang optics nun? Yes! Pagkatapos na kumanta ang Diskaya, magsalita si Toby Chanco sa Blue Ribbon na pinamumunuan ni Marcoleta, at kung ano-ano pa yung na-discover natin doon, mga kababayan, bigla mong papalitan yung Marcoleta. Parang medyo hindi maganda ang optics, no? Yes! Ako yun may nasa sa isip ko lang, hindi po ba? Oo. Yes! Naman ng Blue Ribbon Committee. Nasa kanila naman yun, pero hindi ba medyo masama ang optics nun? Pagkatapos na kumanta ang Diskaya, magsalita si Toby Chanco sa Blue Ribbon na pinamumunuan ni Marcoleta, at kung ano-ano pa yung na-discover natin doon, mga kababayan, bigla mong papalitan yung Marcoleta. Tama yon kasi alam nyo, nasa kasagsagan na ng imbitasyon, ng investigasyon, yung nangyayari. Nandoon na. Sa kasarapan na, parang ang telenovela na yung yung hearing sa Senado eh. 'Di ba? Mainit na eh. Nandun na. Natutunto na natin eh. Nalalaman na ng taong bayan kung sino-sino ang mga nagpapahirap sa atin. Kinanta na, nagsalita na, napaamin nila Senator Marcoleta. Tapos biglang pinalitan sila Senator Marcoleta at SP Cheese. So anong gusto nyong isipin namin? 'Di ba? Anong gusto nyong isipin namin na substitution muna, pahinga muna yung dalawa. Kami muna. Hindi naman pwedeng ganun. 'Di ba? Kumbaga binitin niyo yung istorya eh. Ando na yung ending, malapit na naming matunton kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari. Kaso pinutol nyong bigla. Para saan pa na nagpaalam si Senator Marcoleta, 'di ba, sa palasyo? 'Di ba nagpaalam siya na ganto ganyan. Tapos binigyan naman siya ng pahintulot. Tapos biglang ganyan. At saka biglaan naman sa kasagsagan ng investigasyon. Nung kung kailan uminit na, kung kailan nalalaman na, saka nagkaroon ng palitan. Kung tutuusin, dapat magkaroon ng palitan sa Kamara, hindi sa Senado eh. Ano kinalaman dyan nila Marcoleta at saka ni Cheese?
'Di ba wala? Nag-iimbestiga lang sila. Kumbaga, inaalam nila yung katotohanan. Bakit sila pinalitan? Alam natin dito sa Blue Ribbon Committee may mga taong gustong sumabaw. No? Wala tayong magagawa ganyan na talaga. Pero para sa akin, ako napapansin ko lang, mga katunay, 'di ba? Kung magpapalit ng chairman sa Blue Ribbon. Chairman tuloy. Sorry. Kung magpapalit 'di ba ng Senate President, 'di ba merong ano 'yun? Merong ng presidente. Hindi 'di ba? Si Ibig Subiri nga 'di ba? Natanggal. Tapos si Cheese ang ipinalit ni doon sa Malaysia. Naging Senate President siya. 'Di ba parang merong meron siyang parang power kahit pa paano? Tama ba ako, mali mga katunay? Paki-comment kung mali ako o baka sabihin sariling kagustuhan lang nila to. No, sariling kagustuhan lang nila na magkaroon ng palitan. Sila. 'di ba? Alam kaya nung Siyam na hindi bumoto sa palitan? O sila lang talaga yung nagdesisyon, yung mga nagbotohan na magkaroon ng palitan? Ay, naku. Parang medyo hindi maganda ang optics no? Totoo, hindi talaga maganda. Nasa sa isip ko lang, hindi po ba? Chairman ng Blue Ribbon Committee. So, anong masasabi nyo? Diba, tama si Katunying na dito kasi sa laban natin ng korupsyon, dapat kalimutan na natin ang color sa politika, dilawan, pinklawan, pulahan, green, wala na yan. Magkaisa na tayo. So ito, Katunying, Marcos loyalist. Marcoleta, identified sa mga Duterte. Ngayon, tinututulan niya. Kaya lang, tama yung sabi niya na kanya lang yun. Kahit ako, akin lang yun. Wala tayo kasing magaway. Ganyan ang sa politika natin na ang hindi ba naisip nila ang kapakanan ng taong bayan? More on the para sa akin kasi magandang pakinggan talaga, General, yung wala ng kulay. Wala nang, kumbaga, dapat magkaisa para matanggal yung korupsyon na yan. Para sa akin kasi parang malabo yan Parang suntok sa buwan yung pwedeng mangyaring yun. Diba? Kasi, eto parang, eto na, nasa dulo na. Ulitin ko, nasa dulo na Palapit na tayo sa ending. Malalaman na natin kung ano talaga. Tapos biglang pinutol. Siyempre, ang mangyayari, kung parang pakiramdam natin, kahit naman yung ibang tao nagsasabi, kapag nagkaroon ng ganyang palitan, ang sinasabi ng ilan, mukhang mukhang tatapusin to. Ika nga parang hanggang doon na lang. Yung mga sinabi ng Diskaya, hanggang doon na lang yun. Maaaring mawalan din ng saysay yun. Kumbaga, matapos yung usapin na yan. At yan, idadivert. Kumbaga, parang babalik para ibabalik dun kay BP Sara. Dun sa impeachment. Kasi nakalimutan na talaga yung impeachment ni BP Sara dito sa flood control project na to Wala na Kumbaga, hindi na pinag-uusapan. Yun yung gustong-gusto nilang pag-usapan, yung mga gustong matanggal si BP Sara. Yun yung mga nagsiboto na magkaroon ng palitan. Tayo, nagulat tayo sa mga bilyar na hindi natin inaasahan. Siyempre, alam natin na kahit papaano, dikit to sa mga Duterte, kahit papaano, tinulungan ni Sara Duterte to, ni BP. Kaso nga lang, hindi natin lubos maisip na biglang yung magkapatid na bilyar ay sumama doon sa botohan sa palitan. Tapos si Pia Cayetano, iniisip natin, kapatid siya ni Senator Alan Peter Cayetano. Si Senator Alan Peter Cayetano is nanindigan, na wag magkaroon ng palitan. Pero si Pia is, accepted na kasi yun. Kasi alam naman natin kung kanino sumama si Senator Pia. Siyempre, alam natin, alyansa yan Pero siyempre, eto, sa dalawang bilyar, doon nagkaroon ng question. 'Di ba? Yung sa mga Tulfo naman,
Eh, alam naman natin yan, parang sila, di ba, parang ayaw magpasapaw niyang mga yan kay Marcoleta eh. Siyempre, hindi magpapasapaw yan. Paputol ko daliri ko pag yan nagpasapaw. Siyempre, sapaw to, palitan natin to, hindi kami makapag-ano eh. Kaya parang ganun. Di ba, parang, ano to, parang may pinagtatakpan ba? Di ba? Kasi parang meron ba tayong sinasakluban dito na para wag umalingasaw yung baho? 'Di ba? Kasi paparating na doon tayo sa dulo. Tapos ngayon biglang ibabalik na diyan. Pusta ako diyan mga katunay. Magbilang lang kayo ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, babalik na sa impeachment ni BP Sara yan. Kaya nga parang nawala na tayo ng gana eh. Nawala na ako ng gana sa pagsubaybay diyan sa hearing na yan eh. Kasi tayo tuwang-tuwa nga, nagkaroon na ng pag-asa, mabibigyan na ng katarungan ng taong bayan sa ginawa nila. Sa pagpapahirap na ginawa nila dyan sa flood control project na yan. Kaso eto, nawalan tayo ng gana, nawalan tayo ng buhay dahil dyan. Political interest ang nauna. Ang ganda na yung buwelo. How do I describe it, buwelo? Laro ng softball, baseball, naka first base ka na, second base, malapit ka ng mag-home run, tapos biglang pinalitan ng rules of the game, something like that. So, nakakalungkot. Talagang nakakalungkot. So, ang bagong chairman ngayon, si Senator Ping Lacson. Mabuti na lang at sa Senator Lacson ang inilagay kasi ang unang Hontiveros. Si Senator Risa Hontiveros. Naku, ba't? Sus, Mariosep. Ala naman. Pero balita ko siya yung pumalit sa health Pinalitan niya si Bongo. Samantalang si Senator Bongo, alam naman natin talaga na kung pag-usapang health, mas marami talagang ikinilos o nagawa si Senator Bongo pagdating sa health. Etong isa naman, si Honti. Wala naman tayo na balitaan dyan pagdating sa health eh. Yun lang, puro kudalang, puro Duterte. Yung mga gusto niyang tanggalin sa pwesto, yun lang ang naririnig natin. Pero yung kapakanan ng tao, hindi naman natin nadidinig dyan. Siya pa yung nalagay sa health eh, no? Halatang no? Parang personal sila. Bongo, Senator Marcoleta, Senator Chismo, kumbaga kampi-kampihan na to. Ganun nga nangyari, parang kampihan na. Anti-Duterte, number 1 anti-Duterte, anong mangyayari? Wala na yan. Poros. Kung siya mauupo dyan kung siya ang mauupong Senate President pa yun. Kung siya mauupong Blue Ribbon dyan, ng chairman, si Honti, ay sigurado bukas iba na yan. Huwag na natin pag-usapan yung mga flood control na yan. Bayaan nyo na yan, tapos na yan. Ano masabihin niya? Ang pag-usapan natin yung impeachment ni Sara Duterte. Kasi kapag yan nanalo sa 2028, delegates ako. Ganun yan. Hindi nila palalagpasin yung impeachment ni BP Sara. Kasi ang dami talagang nagdedelikado. Yung mga maaaring managot kay BP Sara kapag siya nanalo. Ang sisihin na lang, puros Duterte. Yun na lang. Ito naman, si Senator Lacson, in fairness kung ako ang tatanungin ninyo, very fair, si Senator Lacson. Hindi siya maka-Marcos, hindi siya maka-Duterte, tingin ko sa kanya, makataong bayan. Sana nga General Macanas. Sana nga ganun siya, di ba? Sana ganun. Sana tama yung iniisip mo tungkol sa kanya. Siyempre, tayo alam natin kilala ni General Macanas yan si Lacson. Kumbaga, siyempre, alam natin sundalo si General Macanas. Ganun din si Senator Lacson. Diba? Kumbaga, mas kilala ni General Macanas. Pero sana nga, tama yung iniisip. Magdilang anghel si General Macanas dyan. Dahil ako kahit paano, may duda pa rin ako dyan. Example na lang, nung nagbisita si Pangulong Marcos Jr. sa US, yung negotiation sa tarifa natin na naka-discount siya ng 1%, tapos tinawag siya ni President Trump na tough negotiator, tapos sabi ng Pangulo na significant accomplishment daw yung 1% na naibaba.
Sabi ni Senator Lacson, that's the worst. That's the worst insult. Nagsalita siya ng ano, yung hindi niya 1% gusto. lang. That's worst insult. Samantala sa iba, laki. Masama yan. So ano siya talaga? Kung ano ang totoo, nagsasalita siya. So ito ngayon, laban sa korupsyon. Naawa siya sa Pangulo na umiiyak na. Maiyak-iyak na sa kanyang podcast interview dahil sa nangyayari sa grabing korupsyon sa gobyerno. Maiyak-iyak na. Kaya in-encourage niyang Pangulo, we have your back, Mr. President. Yes, tayo naman. Basta totohanan, why not? Let's support the President. Kaya nga ito yung sinasabi natin sana General, ganun talaga. Yung iniisip mo is mangyari talaga. Na maging transparent si Senator Lacson dyan sa Blue Ribbon Committee. Dahil siya yung pumalit kay Senator Marcoleta. Kasi okay na sa Senator Marcoleta eh. Pero kung syempre, kung may tiwala si General Macanas, tignan natin. Let's check about it. Basta totohanan, depende. Baka mamaya optics lang ito para lang hindi magalit ang taong bayan, baka kapartido na lang, tabon-tabunan na lang. Sana hindi ganon. Sana walang sasantuhin. Kaya sabi ni Senator Lacson na sana yung independent commission na binobo ng Malacanang, yung itudo na lang, bigyan ng superpower, subpoena power, contempt power, tapos piliin ng maigi sino ang composition nito, yung walang kinikilingan sa politika, hindi siya maka-Marcos, hindi siya maka-Duterte, hindi siya kanang makataong bayan lang. Yun naman talaga ang dapat eh. Yung nasa gitna lang, hindi siya maka-Marcos, hindi siya maka-Duterte, hindi siya Dilawan o kahit ano. Kasi kapag yan meron siyang kinikilingan, is unfair yun. 'Di ba? Pero si Senator Marcoleta naman, pinakita niya naman yung transparency dito sa ginagawa niya. Talagang mas marami talagang kaso nga lang mas marami talagang lamang ang gumagawa ng kalokohan sa ano. 'Di ba? Pero sige, mas maganda nga yan na transparent talaga ang maging chairman diyan sa Blue Ribbon Committee. Hindi yung may kinikilingan o yung may personal na kagustuhan lang. No? Kaya may personal lang niyang kagustuhan na ganto-ganto. Tungkol kay anong pag-usapan natin, di yan. Diba? Kahit sa Senate President, syempre, kailangan talaga is pagiging transparent. Kailangan is makita ng tao na dapat pagkatiwalaan, hindi pwedeng yun lang ang pag-uusapan, yun lang ang ano. Kailangan talaga yung problema ng bansa yung nilulutas dyan. Ganun sana. Yung chairman, beyond reproach ang kanyang integrity, example, retired Supreme Court Justice na wala siyang sa executive branch, hindi siya nag-serve. Kung ang ilagay nilang chairman ng independent commission si General Torre, wala na langanin. Pwede si General Torre member ng commission. Basta, pwede ba magtinda na lang ng pares? Importante yung chairman. Kaya kung si General Torre may alinlangan na baka tutugisin na naman ang mga Duterte. So, okay. So, salamat Katunying sa inyong pagsalita. Magpasaran tayo sa mga comments. Pat Cisneros, sabi niya, grabe na ang garapalan sa Pilipinas. Magising na tayo, taong bayan. Garapalan na talaga, totoo yan. Dedang Bokso, wag palitan si Marcoleta. Yes, takot tama. sila dahil malaman talaga ang mga kawatan. Yun yung sinasabi natin. Parang inawat talaga si Marcoleta dyan. Wala tayong magawa. Roslyn Lamoste, itatago nila ang katotohanan kaya dapat Sol Liwao, tama ka sir. Ko Glenn, biglang nawala na parang bula ang kredibilidad ng Senado. Isa lang masasabi ko,
hopeless na ang Pilipinas. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.